Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasohin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Huwebes ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At 4 na araw na rin natin naririnig ang kwento ng pakikipagtagpo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tingnan natin ulit, no? Si Jesus ang nakikipagtagpo. Si Jesus ang nagpapakita. Si Jesus ang naghahanap at sinasamahan ang kanyang mga alagad. Na ang mga alagad ay kanya-kanyang tago, kanya-kanyang takas, kanya-kanyang kung ano man ang kanilang drama sa buhay. Pero dito sa pang-4 na araw natin, sa gitna nila lumitaw si Jesus at ang una niyang sinabi ay, Sumainyo ang kapayapaan. Pag sinasabi na sumainyo ang kapayapaan, no, sa English, ang pagparaan natin ng pagsasabi ay peace na tayo. So sino ba yung nakikipag-peace? Sino ba yung nagbibigay ng kapayapaan? Yung mayroong mga alitan, yung may mga tampuhan, o yung pinakamalalim, yung may kasalanang nagawa. Peace na tayo. Pero tandaan natin ulit, si Kristo ba ang may kasalanan? Si Kristo ba ang may pagkukulang? Si Kristo ba ang nang-iwan? Yung mga alagad. At kung tutuusin, sila talaga yung may kasalanan. Pero, sabi ko nga kanina, kung tuunawain natin na mabuti, si Jesus ang humanap sa kanila, si Jesus ang nakipagkita sa kanila para sabihin, peace na tayo.
Kasi nga, hindi nila naiintindihan. At alam ni Jesus na hindi nila lubusang naiintindihan na kailangan mangyari ito, na kailangan nilang pagdaanan ito, lalong-lalo na kailangan pagdaanan ni Jesus ang lahat ng ito. Tayo naman, no, kung babalikan natin ang ating karanasan, kapag meron tayong nagagawang kasalanan sa isang tao at aminado tayo doon, ang tumatalo talaga sa atin ay yung guilt natin. Yung hindi natin matanggap na nagawa natin ang isang bagay na ito doon sa tao. Hindi sa nagmamalaki tayo, hindi sa mas nagiging ma-pride tayo, kundi yung kalaban natin na yung sarili natin, bakit mo nagawa ito? Bakit ko nagawa yun? Bakit ko yun nasaktan? Bakit ko yun nagawa? At mahirap kalaban yung sarili. Kaya nga, dito, si Kristo mismo ang nakaunawa at umunawa sa kanilang naging kahinaan. Isang matinding hamon din ito, no? Kasi sabi ni Jesus, matapos siyang ibigay yung pagpapatawad. Kasi pag pisa tayo, ibig sabihin, pinapatawad ka na. So matapos siyang ibigay yung pagpapatawad, yung kapayapaan sa kanyang mga alagad, yung misyon na ibinigay ni Jesus, ang sinasabi niya, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Kung hindi nila mararanasan ang pagpapatawad ni Jesus, may hirapan o hindi nila magagawang magturo at kalaunan yung gagawa sa kanila ng kasalanan ay hindi nila mapapatawad. Ngayon, sa atin po, no, baka lang, hinihingi na rin ng pagkakataon, baka, no, na hindi ko alam kung buhay pa ba yung mga nakapanakit sa inyo. O kaya minsan kahit patay na, yung baka hinihingi na ng pagkakataon na ikaw na mismo ang magbigay ng pagpapatawad, ikaw na mismo ang magbigay at maunang makipag-ayos. Para sa atin, mabigat yon, mahirap yon. Kasi halos kalimutan na nga natin yung taong yon, yung ginawa sa iyo. Kinalimutan mo yung tao, pero yung ginawa niya, hindi mo kinakalimut-limutan. Kaya, andun tayo hanggang ngayon, ninanamnam natin yung sakit. So, ang diwa ng pagkabuhay ay pagpapalaya din ng ating mga sarili. Hindi siya nagpunta at nakipagkita sa mga alagad para manumbat. Nakipagkita siya para tulungan din itong mga alagad na ito sa kanilang nararamdaman dahil kailangan nila munang harapin, patawarin din ang kanilang sarili para lubusan nilang maibigay ang kanilang sarili sa misyon na magturo ng pagpapatawad, pagsisisi sa ngalan ni Jesus. Amen? Thank you.